Welcome to Lauterbrunnen, guys! Tignan nyo, umaraw! Mas nakita natin siyang mas malapitan ngayon at mas mabuti. Dito sa Murin, may nagpa-paragliding. Though ito medyo maliwanag kasi sa Milforsal, medyo madilim na. May mga bahay-bahay tapos yung rolling hills. Hello guys! I'm back again with another vlog and now tayo po ay pupunta naman sa Lauterbrunnen. So isa siyang area dito na may napakagandang valley sa Switzerland and maganda siyang puntahan kapag ka nandito kayo sa Interlaken. So from here, konting mga bus and train ride lang makakapunta na doon. But you need to allot one full day kung gusto nyo ma-maximize yung stay nyo doon kasi medyo may kalayuan yung mga lakad in between, ganyan. But meron namang mga trains and merong cable car. And bus pala, I mean. So, yun. Let's go na. And actually, time check, it's already 8 AM. So, medyo nagpa-late na tayo ng bahagya. Dahil tignan nyo po, tag-ulan. Kaya, ang iniisip ko baka mamaya, ganyan yung maging itsura. Gets nyo ba yung point, guys? Ayun, no? Yung parang wala din tayong makita kasi puro clouds. But, fortunately, sabi naman sa weather application tomorrow is maaraw naman. Kaya we're so lucky dun. So guys, nandito muna tayo sa lounge area. Kumain na muna tayo ng hot noodles and yung binili natin croissant. So yan, nagpapakulo tayo ng water. Free naman dito yan. Actually, free din yung coffee. Ayan, espresso and tea. Tapos ito iinit natin. Yun lang. Paano ba ito gamitin? Nag-wait natin 30 seconds. Tapos pwede dito kang manghiram ng mga ganyan, no? Kutsara, tinidor. Usually kasi sa mga ibang hotels bawal. Tapos please leave 30 dishes on the red tray. So i-leave lang natin dito. Sabi ganyan, huwag nyo ito yan. No. Everything. No garbage here. Yeah. Here? No more. Here. There. Okay. Okay. That's yours. This is mine. Thank you. Not here. Okay. Then I clean in the kitchen. Okay. Thank you. Okay. So, wag daw gamitin yung basurahan, guys. Sa tray lang daw ilagay. Sa lahat tray, hindi sa basurahan. Siguro sa segregate pa nila parang sa Korea, I think. Ito guys, yung food natin. Noodles, tinapay. Tapos may ice na dun sa water. Bihira lang yan. First time nga natin mag-yelo sa tubig dito sa Europe eh. Tapos ice coffee. Hindi kasi sila mahilig sa ice guys here. Okay, so we're done na guys sa breakfast natin. And alam nyo, inasid ako. Kasi uminom ako ng coffee. Tinatry ko lang kung makakapag-coffee. Pero, oh my God! Oh my God, nakikita nyo? Wait, hindi nabibigyan ng justice dahil hindi maganda mag-zoom dito sa Osmo Pocket 3. Pero guys, nakikita ko na yung mga snow caps. Snow caps tuloy. Yung mga snow doon sa tuktok. Yan! Hindi ko kayo nakita kahapon. Finally, you guys are here. Tapos ito naman yung area ng hotel natin. Ang ganda guys ng location na to if ever mag-check-in kayo sa same hotel na meron tayo. And okay naman yung wifi. Tapos super complete. Maganda yung service. Merong laundry, merong lutuan. I mean, merong kitchen na pang coffee and pang hot water lang. Ganyan. Tapos merong refrigerator kung bibili kayo sa Co-op at Migros, ganon. Panoorin nyo na lang yung previous vlog. Tapos ito tignan nyo. Ito yung Co-op. Yung Co-op po, supermarket if ever kung first time nyo manood ng vlog natin. Then, ayun lang yung hotel natin. Tapos hindi pa ganun ka-crowded. I love it. Oh. Ba't alam Pilipinas na flag? Wait, kailangan po ng validation ng Pilipinas. Kailangan namin yun ngayon. Ba't ala dyang watawat? Ayan guys, sasakay tayo ng train. So, 32 minutes yung biyahe papuntang Lauterbrunnen. Lalakad tayo ngayon papunta sa Interlaken, Ost. So, 9:30 pa lang. Dito pa ang sure ng crowd. Dito, ng ganitong oras. Okay guys, sakto yung dating natin. 3 minutes na lang. Aalis na yung train. Papunta dun sa Lauterbrunnen. Takbo tayo. Ito. Yun guys, Lauterbrunnen. Cleans na amo tayo.
So, mayroong 4 na stop. Ayan, naalis na. Sakto. 9:34. Guys, nakarating na tayo ngayon dito sa Lauterbrunnen Station and tignan nyo yung view. Ayun na, may snow na sa taas. Wow! Alam nyo guys, sa tingin ko, kapag ka nagpunta tayo ng top of Europe, meron na din tayong snow na maabutan. And swerte tayo kunyari kung may snowfall. Ito tayo dun sa viewpoint, yung sikat na viewpoint. So 500 meters siya. Actually may option na bus eh. Pero mas gusto kong lakarin muna natin para ma-appreciate natin yung view. Grabe, ang ganda nitong area na to. Tignan nyo, madadaanan nyo to from the station. May mga bahay-bahay tapos yung rolling hills. Ito guys, Lauterbrunnen. Located siya sa Bernese Oberland region ng Switzerland. Tapos yung village na to, super taas nga. Mayroon siya taas na 795 meters above sea level. Actually, wait, ang ingay. Actually, ang medyo tawag din dito guys is Valley of 72 Waterfalls. Kasi super daming waterfalls na makikita dito. And lahat ng mga nakikita nyo sa Instagram, lahat ng mga background doon karamihan pagka Lauterbrunnen may waterfalls. Din dito ang mga hostel and I'm sure may hotel din dito. Ayun, may hotel ako nakita, Crystal Hotel. So kung gusto niyo magbase dito, pwede. Tapos ito yung nagustuhan ko guys sa Switzerland, yung mga bahay-bahay or yung mga infrastructure, kahoy-kahoy siya, tapos yung nakamix ng kahoy at semento. Tapos kapag pinicture maganda. Oh my god, ang ganda. Tingnan niyo, may falls dun guys. So number 1 na yan. Ayun, meron din dun. Number 2 na yun. So meron pa tayong 70. Oo nga pala guys yung ruta natin dito, yung mga bus, trains, and if ever kumain pa tayo sasakyan na ibang uri, sasabihin ko naman sa inyo kung hindi kasama, pero ito pong lahat ng mga sinasakyan natin ay kasama po sa Swiss Travel Pass. So if ever kung gusto nyo, yung link ilalagay ko sa ibaba. Ano po yan, magbibigay sa inyo unlimited ride sa mga transportation at magbibigay sa inyo ng discount or libre sa ibang museum within Switzerland. Tignan nyo ito guys. Hindi ko alam kung sino yung mga nakatira dyan, pero itong bahay na to, kung nakikita nyo yan, merong lumalabas doon na usok sa kanyang sa kanyang fire pit. Gusto kong magkaganyan minsan, ganun, balang araw. Kasi usually nakikita lang natin ganyan sa Baguio or Tagaytay, di ba? Though ewan ko sa inyo, mamaya meron kayo sa bahay nyo nun. Sana all mayaman. Ganda ng background. Pasensya na guys, ang ganda talaga dito sa Lauterbrunnen. Welcome to Lauterbrunnen guys! Okay, ang random nun, ipang-i-intro ko lang yun. Bigla ko lang siya naisingit. Sundan natin tong Valley Viewpoint. Sa baba pala yun, sakto. Dito sa pinag-welcome natin. Sabi, walang katao-tao dito sa viewpoint. Oh, kami lang. Ito yung famous viewpoint nga. Oh my God. Nasyak ako guys na walang nakapilang tao. Walang tao, konting-konti lang kami dito. Kasi sabi sa TikTok madami daw. Siguro hindi nila alam kasi walang sign eh. Walang sign po ito na papunta dito. So sa Google Maps lang siya. So if ever kung mag-Google Maps kayo, makikita nyo to. So ilalagay ko, itatype nyo dito sa Google Maps para makita nyo tong view na to, okay? Ganda. So tapos na tayo mag-video dito. So ngayon ipe-play ko yung video and chachap-chapin ko na lang siya sa magandang mga part. And if ever, ang tip, kung solo traveler kayo, is ang gawin nyo, yung mismong tripod, itayo nyo lang dyan, angguluhan nyo na agad, and puntahan nyo muna to agad dahil ito po yung mauuna kapag sa Lauterbrunnen Station. Then yun, i-video nyo na lang, tapos 0.5, tapos tawag doon, 1080p, ganyan, tapos 60 fps, ganyan, kayo bahala kung ano gagawin nyo, tapos i-screenshot nyo na lang, if ever, para mas mabilis, di ba? One last look dito sa iconic viewpoint na to before we go. Okay, let's go na. Buti na lang, meron tayong baong payong. Kung pupunta kayo ng mga buwan ng September, October, yan, magbaong kayo ng payong. Aside from malamig na siya, yes, maulan din.
Ito yung corn dog. Sikat yan, guys. Pero sarado siya. Saka ito yung burger. Sikat din yung burger dyan and also yung parang overloaded price nila. So usually, yan yung mga nakikita ko online na kinakainan dito. Burger and corn dogs talaga. Alam nyo guys, dream ko sumakay sa ganyan at mag-overnight. Like sa camper van. Kaya lang kasi ang hirap gawin yan kapag solo traveler ka and also, hindi ka marunong magmaneho. Nakakatuwa guys, ang daming Pinoy. Ano pala to, Interlaken Republic of the Philippines. Lakad tayo ngayon papunta sa Stobak Falls. So super lapit lang niya. Lahat to guys, walking distance, kayang-kaya. Kung gusto niyo naman mag-bus, meron din namang option. Ayun yung makakainan nyo dito, oh. Ano to? Waffle one. Tignan nyo, 8 donuts, 7 Swiss francs. 12 donuts, 10 Swiss francs. Tapos yung waffle nila, pinakamura 6 Swiss francs. Para lang may idea kayo. Sana puntahan nito kung maaraw. Sayang. Pero okay lang. Everything happens for a reason. Ito na tayo. Stobak Fall. Ayan. Diba? Libre yan. Hindi kinakailangan magbayad. Hello. Hello po. Kabayan. Yan. Ano muna natin yan para makita natin. I-risk natin tong ating payong. Dahil maulan. Hindi pwedeng laging nakabilad. Diba? Oh guys, kung kayo po ay nag-iisip at nagtatangkang magdala ng drone, bawal po. Bawal sa buong Lauterbrunnen. Ayan, natignan nyo. Karamihan talaga open pagka summer. Yung Stobak Gallery is only open in summer. Kapag winter, hindi. Kasi risk ng snow, ice, and rockfall. Ta-da-da-da! Ayan na! So guys, hindi nakita yung pinakabunganga. So ito po, one of the highest free-falling waterfalls dito sa Switzerland. So guys, 297 meters na taas. Tapos alam niyo ang fun fact dito, di ba Stobak yung pangalan niya? Yung Stobak guys, Stobak? Kung ano pa man ang tamang pronunciation dyan, lalagay ko na sa screen. So ibig sabihin po ng Stob, yung S-T-A-U-B is German word po siya, nang ibig sabihin ay dust. Tapos guys, sikat tong nasa harapan natin na to, nakuha na ng water. Sige, let's go. Guys, napupuntahan natin itong Trumel Backfall. Kahirap bigkasin. So, sasakay tayo ng bus na kasi medyo malayo na siya. Tignan nyo nga, 3 stops pa siya. So, bus 141. Tapos maglalakad pa tayo ng 300 meters pagbaba dun sa side na yan. Hello, mga cow. Ay, nakakatawa. Meron siyang bell. Ngayon lang ako nakakita ng cow na may bell. So, New Zealand walang ganyan. And even sa Pilipinas, wala, diba? Hello, mga cows. Nga naman guys, kung asan tayo ngayon. Kung saan tayo naglalakad. Grabe. Nasa sementeryo po tayo. Ngayon guys, andito tayo sa church dito sa Lauterbrunnen. Ito yung itsura niya, ito yung famous one. May tower na yan. Kung nakikita niyo to. And I'm not sure kung bukas siya, pero may mga nakikita kasi kung pumapasok ng slide dito sa side na to from afar. So dalawa lang kami dito sa loob. Walang ganong pumapasok. Guys, we're here na sa bus stop. So, hanapin nyo lang yan. Nakalagay, Lauterbrunnen. Tapos, ayun, natigyan nyo, Lauterbrunnen talaga. Yung name. Then, bus 141 and 3 stops papunta dun sa isang falls. Then, dun sa pinaka-stop nun, may 300 meters pa na lakad.
Okay, so bumaba na tayo guys dito sa station na to. Hindi ko siya mabasa ng matino. Tramelback Valley. Basta yan. Okay, let's go na dito. Maglakad na tayo. Opo. Okay guys, so alam ko na Tramelback. Yun yung basa dyan. And also, ito nga pala meron itong series of 10 glacial waterfalls. Okay? So, inside the mountain. So, nakalagay dyan. Tignan nyo 10 cascades inside the mountain rendered accessible with a tunnel lift and illuminated. So, yan ang pupuntahan natin ngayon, okay? Iba-ibang ano lang yan, iba-ibang lengguwahe lang. Let's go. May bayad dito, guys, ha? Like, hindi siya kasama sa Swiss Travel Pass. So, mag-toilet na muna tayo dito para mamaya hindi na tayo maghahanap sa itaas. So, guys, ito nakalagay dito. Bringing babies and small children up to age of 4 years as well as dogs is an increased safety risk in the facility and is therefore not allowed. Bawal po ang 4 years old pababa at saka aso. Dito tayo sasakay sa tunnel lift. So, wala kasing English na nakalagay. But, feeling ko capacity ng 40 person. Tapos, 100 meters yung haba. And, may 5 minutes kasi tapos 60 seconds na nakalagay. Okay, so I think pipila tayo at bibili na tayo ng ticket here. And guys, so 16 Swiss francs yung bayad. So hindi valid yung Swiss Pass, yung Fro Pass, Halt Tax, tapos bawal yung Amex. Okay, Visa and Mastercard, pwede yan for sure. Hello, for one? Yep. Hindi ko guys nabibihan, pero after nga sabihin yung thank you, sinabi ko sa kanya Duncan! Ibig sabihin kasi ng thank you sa German. Tapos natuwa siya. Yun yung mga magic words eh. Basta use kahit isa lang or dalawang words nila. Matutuwa na sila doon. So, ayan guys. Pwede kayo maghagdan kung gusto nyo. Oh. Pero tayo hindi tayo maghahagdan. Binayaran natin to eh. Hindi tayo maghahagdan guys. Ayan. Yay! The view. Thank you. Wow! Tignan nyo guys yung view! Ang ganda! Umakyat muna tayo sa Falls 6 to 10. Medyo narrow yung dadaanan ha. Actually hindi medyo narrow, narrow talaga. Narrow. Wow! Tignan nyo guys! So guys, pinag-touch ko na lang yung sa kanina kasi hindi ako magpagsalita. Nakikita nyo naman at naririnig nyo. I mean, naka-background music kanina. So yung ragasan ng tubig, ang lakas. And pagka pumunta kayo dito, make sure na kaya nyo umakyat sa mga hagdan. Kasi puro hagdan po dito. So sa mga PWD and senior citizens, this is not advisable sa inyo. Finally guys, narating na natin yung pinakatuktok dito sa falls na to. Finally! Okay,
Guys, umaraw! Tingnan nyo, umaraw! Iba yung color niya. Tingnan nyo, green na green kapag kami araw. Sayang, nakapag-picture na tayo dun sa viewpoint. Puno ng, madami ng tao dun for sure. Ayan, so bumalik po tayo dito sa bus stop kanina dahil sasakay tayo ulit sa 141 papuntang Stechelberg saka sa Muren. Okay? And tignan nyo guys, oh, meron ng sun rays, sunlight, sun effect there. Kaya ang ganda na ng mga colors ng mga green and houses. Naibaba na ngayon tayo dito ng bus. Actually, yun yung bus na sinakyan natin. Then, ito yung makikita nyo view here sa cable car part sa Stechelberg nakalagay. So, dito po, pupunta tayo sa Muren, okay? So, 1,638 meters. Wait, di ko mabasa. Masyadong nakakahilo tong LED. Pasok tayo. Guys, dito kayo sasakay papuntang Muren. So, every 30 minutes siya dumadating. So, kunyari, 10:36, 10:06, ganyan. Wow! Akit na tayo dyan! Oh, may mga kasabay tayong maleta pala. Dito tayo umupo para makikita natin yung side na to. Tapos yung harapan niya. So, basically, may hotel sa taas. Kasi ayun, no? Pang maleta. Okay, so now guys, dito na ngayon tayo sa Muren. Actually, hindi tayo nakalabas agad kasi pinicturean ko yung mismong background doon at meron tayong ginawang video. Ayan, ipa-plug ko muna dito. Diba? Ang ganda. So, ano yung mga tao doon. And ito guys, kasama to sa Swiss Travel Pass kaya no need magbayad ng extra. Pero hanggang Muren lang. Yung the rest daw may bayad na, sabi dun. Ito guys, Muren, ang maganda dito, car free siya. Wala kayong makikita mga sasakyan dito. Accessible lang to sa train, sa cable car. Inyo, ang ganda! Ang ganda ng Alps! Alps, hello Alps! Mas nakita natin siyang mas malapitan ngayon at mas mabuti. Though before nakapunta tayo sa Grindelwald, pero ito kasi yung talagang araw. Dati hindi ganyan kasinag yung araw eh. Elevation nito guys, 1,650 meters above sea level. Tignan nyo, mas maganda pala yung view dito sa tapat ng restaurant na to. Alti, yung pangalan? Tama ba? Alti. Yeah, something like that. Check nga natin guys kung ano yung meron dito. Oh, ayan siya. So, mga pie. Yan. Pana chocolate. Ang cool naman ng mga products. May mga tea. Also, mga cream. Grabe yung cream dito. 15.80 Swiss francs. Uy, chicken. Miss na kita yung tipo mga unlivings level. Ayan yung mga tinda dito. Sa Muren to guys, ah. Parang wala akong gusto. Tingnan nyo, parang bulletin board ng mga locals dito. May mga nagbebenta, may bar, merong yoga. Ay, yoga. Tapos ito, nagpaparent, I think. Hindi ko maintindihan yung nakasulat. Ang cute naman, may co-op dito sa pinakataas. Actually guys, alam niyo nagugutom ako ngayon. So, naghahanap ako ng pwede nating makain. Oh, 2.55. Naka-sale. Ayun galing, mayroong red Thai chicken curry, oh. Na may rice. 9.95 Swiss francs. Ay, ang galing, oh.
Mura siya. Dito sa Switzerland, yung presyohan dito, mura. Nakakatawa, ang dami pang laman ng mga shelf dito. Kasi kukunti lang nagpupunta. Ay, ang cute naman ito. Mga maliliit. Guys, kanina, iniisip ko na kumain sana doon. Pero naisip ko, medyo mahal. Pero may co-op naman pala dito. So, kumain na muna tayo dito bago tayo bumaba, di ba? So, meron dito water. Naghahanap ako ng ganyan, guys. Doon akala ko noong una, sinisip-sip dito, tapos bumabalik dyan. Pero hindi naman pala. Tumatapon doon. So, mga fresh to. Ay, ang cute ng stamps. Oh, pero medyo mahal 1.8. 1.8. Swiss francs isang mga stamps. Ayan na, guys. Gimmelwald. Guys, nakita ko yung viewpoint. Meron ditong area na pwede kayong upuan. Kaya nagkukuha kayo pagkain, ganyan. Pwede kayong upo here. Ito yung view. Sabi guys, tigan nyo. Dito sa Mürren may nagpa-paragliding. Ayun na. Oh my God. Grabe, sana makapag-paragliding din tayo. Some other time. Natuwa naman ako dun sa Korean na isa. May Korean dito guys na umiiyak siya. Gandang-ganda siya sa nakikita niya. Tuloy ako nahahawa. Ayoko nakakita ng umiiyak na tao eh. Parang hikab yan. Pagka naghihikab yung tao, parang nahihikab din ako. So guys, kumuha tayo ngayon ng water dito. So, pupunin pa natin ito, medyo matagal siya. So, okay lang, at least fresh. Hindi tayo dadakot dito kasi dito parang medyo madumi. I mean, gets me yun, parang hindi na siya fresh. Saan lamig? Parang siyang galing sa ref. Tignan natin. Parang nakating tayo ng water dito sa Mürren. It's good. Ngayon guys, balik tayo sa co-op. Nakaalala niyo, nakita nating 9 Swiss francs na Thai rice curry. Bibili na natin siya. Kasi dito po sa Switzerland, super bihira kayong makakakita ng ganong pagkain na less than 10 Swiss francs. Oh my God, kinuha na. Guys, alaw na siya. Saan na pala pinili ko na kanina? Ito kakainin natin. Okay na sana yung kanina eh. Pero madami siya 400 grams. So, ang bigat. So, nandito ngayon tayo guys sa gilid ng co-op. So, nakahanap tayo ng medyo mura siya kasi madami yung serving. So, 9.95 Swiss francs. Mura na to dito sa Switzerland. And para kasi hindi pa sapat yung kinain natin kanina na napakaliit na gin ramen. So, kain tayo nito. Basta ang mahalaga, lilinisin. Tignan nyo, ito may bayad din to. I forgot kung magkano. Parang wala pa 1 Swiss franc naman. Kain tayo. Worth it naman. Medyo masarap naman siya. So, i-rate ko to ng 8. Itong lasagna ng co-op. Okay, so we're done exploring Mürren. And actually, 1.5 hour lang. Pwedeng-pwede nyo na itong libutin. Napakaliit lang niya. Kasi small village lang to dito. Small alpine village lang siya. Ito lang siya, Like, ito lang mismo. Pero at least may co-op naman pala dito para pagka magugutom kayo here, pwede kayo din kumain kung nagtitipid kayo. Pero may mga cafe din naman dyan, saka restaurants. So, yun. Let's go na. Ayan guys, so meron ditong paragliding. If you guys want. Pero ang mas may recommend ko sa inyo is doon kayo sumakay sa, doon kayo paragliding sa Interlaken. Mas maganda doon. Daw. So, babalik na tayo sa Stechelberg. Kasi yan guys, papunta dito kasama pa yun sa Swiss Travel Pass. Pero ito kasi, kailangan na magbayad. Okay, so babalik na tayo guys. Dito sa mga scanner na to, i-scan nyo ng QR code ng Swiss Travel Pass nyo. Automatic, okay na yun agad. Ayun na guys. Yung cable car ngayon kumpara kanina. Yun malinis. Malinis na yan kahit ganyan. Diba? Okay, andito na ngayon tayo guys sa Lauterbrunnen train station. Then sasakay na tayo pabalik ng Interlaken Ost. Yung Interlaken Ost number 2. Nakaabot tayo. So guys, andito na ngayon tayo sa Interlaken Ost. So,
pupuntahan natin ngayon yung shooting location ng Crash Landing on You, which is yung pier doon, kung naaalala nyo. And wait, saan ba? Ayan, dito. Mag-bus tayo. Actually, nandun na ako kanina sa boat cruise na transportation mode. Kaya lang, naisip ko, mas karamihan ay ginagawa via bus. So ngayon, mag-bus tayo ulit. Then, mamaya kapag meron pang biyahe, itatry natin. Pabalik dito, naka-cruise na tayo. Ayan, so Interlaken Ost, bus 103 papuntang Isetwald. So 3:35 PM. 3 stops lang, 15 minutes lang yon. Papunta sa Isetwald Dorfplatz. Then 2 minutes lang na lakad. Then andun na tayo sa pier ng Crash Landing on You. Ayan, dito tayo sasakay sa 103. Wait, papakita ko sa inyo later. So guys, dito tayo masasakay sa bus 103, pero express bus. Puntang Isetwald. Much better. Tapos ang maganda dito sa bus na to, tignan nyo. Talagang for that Chloe. Kasi may Korean eh. May Korean translation. Hindi siya usually common dito. And dito tayo sumakay. Interlaken Ost. Medyo problem lang, hindi nasa-search itong express bus sa Google Maps. So usually kasi diba kapag ka magta-type doon, kunyari ilalagay nyo pier, Crash Landing on You, ganyan, hindi lumalabas to. Nakita ko lang siya kanina, biglang sumulpot. Ang pinakainihintay ko talaga guys na ipakita sa inyo din is yung color yellow, pero ito color red. So yung express bus is color red. If ever, pwede nyo din sakyan. Okay guys, binaba na ngayon tayo dito sa area ng pier. Naaalala nyo ba to? Itong area na to. Dito tayo kumuha ng water. Tapos dito naman yung toilet. Sa side na yan. Naaalala ko to. Kumuha nga ulit tayo ng tubig. Let's get water again. Grabe, parang nasa freezer yung tubig dito. Lamig. Ito guys, 1 Swiss franc. If ever kung gusto nyo mag-toilet. Tignan nyo guys, parang wala ito dati. Itong shop na to. Pasukin nga natin para lang may makita tayo. Oh, so convenience store din siya na parang supermarket-ish. Brownies. So supermarket siya, malaki. Punta na muna tayo dun sa pier area. Mga ginagawa dito ngayon, no? Siguro kasi nagiging touristy area na talaga siya. Siguro sooner or later, baka after 2 years, baka mamaya may mga shop na din dito sa baba na to. Dami siguro nagche-check-in dito ng mga K-pop fans, K-drama fans sa Strand Hotel. Kasi harapan lang eh. You know? Basically guys, itong Isetwald guys, yan yung village na dito sa southern shore ng Lake Brains. Tapos isipin nyo, noong 2010, mayroon lang itong population na 435. Pero ngayon, for sure, madami ng onte. Grabe, dito sa area na to, puro Pinoy. Mga nagipicture, mga nakapila sila doon. Dati guys, si Anne, walang bayad daw yan. Nung before tayo magpunta noon. Pero 5 Swiss francs na ngayon. Ganda nito, parang alam nyo, parang naibibigay niya sa akin. Parang yung feeling nung nagpunta tayo sa Milford Sound. Kung naaalala nyo yun. Though ito medyo maliwanag kasi sa Milford Sound, medyo madilim na gloomy dun eh. Ganun yung binibigay niyang vibe. Kaya kapag ka nasa Interlaken kayo, pwede kayo magpunta dito. Day trip lang. Kahit maglaan lang kayo dito ng 1 hour or 1.5, kayang-kaya. Guys, so sumakay tayo dito. Pero pabalik na ng Interlaken Ost. So gusto ko lang talaga makita ulit ito ng mabilisan. Kasi if ever kung Chloe fan kayo, for sure mag-enjoy kayo here. O, diba? May experience natin tong boat cruise.
Dahil kasama siya sa Swiss Travel Pass. Kasi guys, alam nyo kapag hindi siya kasama, medyo pricey dito. Parang umaabot din siya ng 30 Swiss francs. We're here na sa Interlaken Ost. Yan, nakabalik na tayo. We're back na guys dito sa ating area. Ayan, ayun yung hotel natin. So far po nagustuhan ko po ng todo yung mga nangyari ngayong araw. And alam nyo ba, since nakapunta naman na tayo dito sa Switzerland before, alam nyo yung Lauterbrunnen? Ang ganda. Like, parang siya yung number 1 ko. Parang siya yung number 1 ko na kapag ini-imagine mo yung Switzerland. Yun. Lauterbrunnen. Huwag nyo pong may miss out yun kapag kunyari magpaplano kayo ng trip. Okay na okay siyang day trip from here sa Interlaken. If ever naman kung galing kayong Zurich, okay lang din naman. Kaya lang, agahan yung gumising. Yung pinakaunang train, I think. Tapos yung pinakahuling train, yun yung pauwi nyo ulit. So yun po. And, tignan nyo naman lahat dito sa Interlaken kapag pala ganitong oras ay merong mga paragliding things na ganyan. So if ever, sundin nyo lang yung itinerary natin sa Lauterbrunnen, okay na okay siya, in order yon. And after naman nun, pwede nyong idugtong yung Isetwalt kung gusto nyo, at kung fan din kayo ng mismong Chloe, and pwede din kayong sumakay dun sa boat cruise na na-experience natin. At kapag kunyari meron kayong Swiss Travel Pass, libre na yon sa inyo, hindi nakasama. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. If ever kung hindi pa po ako na-follow sa ibang social media accounts, ilalagay ko dito user handle. At maraming salamat po. 73,000 subs na tayo. So if ever, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Again, this is Ivan po. So, yun lang. Thanks! So yun guys, papakita ko lang sa inyong maglalaba tayo at ganito po gamitin yung elevator dito. Dapat i-hold mo ng todo kung saan ka pupunta. Dahil pagka nirelease mo yan, hindi gagana. Sama ko lang dito sa vlog na to para may info. Ayan guys, so gusto ko na ipakita sa inyo na naglalaba po tayo ngayon. So washer to and dryer. And yung washer nila ay 6 Swiss francs. Tapos itong dryer nila ay 5 Swiss francs. So in total, 11. So akala ko noon 1/4 in peso, ganyan. I mean, nung unang tanong ko, tapos nung ni-repeat, ano lang pala, 800 plus, ganyan. Pero kahit napahal pa din yun para sa washing, di ba? So okay, lagay na natin.